To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Isang masaya, mapayapa, mabunga, at matagumpay na palakpak para sa Diyos na buhay! Hallelujah! Kamusta po kayo? Hindi nyo na alam ang sagot na itinuturo ko. Mabuti kesa dati. Habang tumatagal tayo bilang Kristiyano at habang nakikilala natin ang Panginoon, kahit papalaki ang problema at pagsubok, mas mabuti pa rin ang Diyos kesa dati. Amen. Alam niya na ang lahat ng nasa lunyong pagsubok ay talagang kayang-kaya nyo at kayang-kaya ko. Hindi mo pwedeng utusan ng 3 taong mong anak na bumuhat ng 10 kilong bigas. Dahil alam mo ang kakayanan ng isang 3 taong gulang para sa bigat na kaya niyang dalhin. Amen. Move on na, dito na ho tingin. Okay na po ba kayo? Okay. So, ganun din ang Diyos. Kung meron man tayong pinagdadaanan, kung may mga bigat man tayong daladala, sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Lambingan mo, kaya mo yan. Amen? Dahil walang hindi kakayanin ang mga anak ng Diyos, anumang pagsubok, anumang hamon ng problema, buhay ang Diyos! He is risen from the dead! Lahat ng pundador ng reliyon namatay, subalit hindi nabuhay. Ang ating Panginoong Hesus, pundador ng kaligtasan, pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na muli upang ang nawawala ng pag-asa, namamatay ang pag-asa'y mabuhay ang pag-asa. I'm so excited kasi bakit? Sa Biyernes, 45th anniversary ng JIL. Ang tagal na hindi natin pinuntahan ng Luneta. Nandyan po ba kayo? Alam niyo po ba na ang Luneta ay napupuntahan ko lang taon-taon nung mga panahon hindi pa nagpapandemya. Pero dati yun, nung bata ako, paborito kong puntahan yan. Pero nung ako'y magdalaga, alam nga naman, nung boyfriend ko si Pastor Jan, dyan kami sa Luneta mag-date. Maraming makakakita. So walang date-date nung araw. Bakit? Mahirap Baka mamaya hindi nila maunawaan na ang pasto'y tao rin. Kapag nagnobya, pwedeng makipag-date pero hindi dapat magkasala. Pero ako, extreme. Nung ako po'y nag-boyfriend, walang date-date. Nako, talaga naman. Kaya sabi ko doon sa boyfriend ko na naging asawa ko na ngayon, bumawi ka. Pag asawa mo na ako, lagi akong may date. Kaya tinutupad niya yon. May monthly date, merong every second week of the month date, pinangako niya yan, consistently, 25 years, dinedate ako ng asawa ko. Dahil 5 years, walang date. Salamat sapagkat merong biyaya sa paghihintay. Amen. May biyaya kapag marunong tayo maghintay, kapag alam po natin ang oras at panahon ng Diyos. Kapag kasi may mga ipinapanalangin tayo, may hinihingi tayo sa Lord, at tila baga tayo nagpapanik na, para bang bibigay ka na sa paghihintay, mabuburyon ka, aayaw ka, hihinto ka, titigil ka. Pero kapag kilala mo ang Diyos, na siya ang pinakapundasyon ng pagmamahal mo, kaya ka nagmamahal at pananampalataya mo, kahit wala pang tugon sa ngayon, at ilang taong ka nang naghihintay, ay nako, smart ka pa rin, relax, chill, sapagkat alam mong may tamang oras ang Diyos. Amen? Binabati ko po ang ating mga manunood sa ating FB Live, sa mga taga-Sambales, at ang mga ayan, maghihiyawan yan kasi ginagamit po yung ating preaching, pinapanood daw po nila. So praise God, salamat sa ating mga naging kaibigan sa iba't ibang bansa. Ang maliit na buhay na ito'y lumaganap ang kanyang salita. At maraming naging kaibigan sa ibang bansa at ibang mga probinsya. Akalain mo ba yon? Salamat kung si Pastora Diwani hindi naging pastor. Naku po, kilala rin din ako na bilang isang agogo dancer. Gusto ko sumikat O kaya isang artistang bold star. O kaya maraming anak. Salamat sapagkat nakakilala sa Panginoon, sinagip sa lahat ng dungis at papuntang impyerno pero pinapadala ng Diyos upang patuloy na mapunta ng kalangitan sa tamang oras at panahon. Amen? Lilihis lang ako konti sa ating Agad Exalting Church, pero doon pa rin po ako papasok sapagkat ako'y naniniwala, kaya binigay ng Panginoon sa akin ang mensaheng ito ay dahil napapanahon para sa iyo. Amen. Sabihin mo, para sa iyo ito. Okay. Wag ho kayong habang nakikinig, sasabihin nyo, hindi kasi dumating para sa kanya to.
Nako, tugma-tugma. Halos sa kanya to, kulang na lang pangalan niya. Ang mensaheng ito ay wholeheartedly dedicated para sa ating lahat. It's all about understanding God's timing. Okay. Napakahalaga ng timing. Alam niyo ho, kapag hindi nasa timing ang tugtugan, kahit maganda ang boses ng kumakanta, pangit sa pandinig. At kahit maganda ang tugtugan, kung wala naman sa timing ang kumakanta, pangit pa rin sa pandinig. Napansin nyo, yung ganda ng boses at ganda ng tugtugan, nasa timing sila sa isa't isa, alam kung kailan papasok, alam kung kailan magpapalit ng kanta, kaya hindi nyo namamalayan, dinadala kayo sa langit sa ganda ng awitan. Amen. Gaano kagaling ang timing kapag ang mga basketballista ay kaya niyang saluhin ang bola for the last minute. Come on, Gilas, Pilipinas! Di ba? 60 years kaya yata, Leo, bago tayo magginto uli. Tama ba? 61 years. Grabe. Ang galing ng timing nila, di ba? Sa pagkuha ng bola, 9 points lang yata ang lamang, pero we don't care. Malaki yon. Kasi ang galing ng mga timing ng mga pasahan, ng pagpasok ng bola, timing na timing. Napakahalaga na yung timing meron ka. Sa panliligaw, may timing ka. Mga estudyante, panghingi ng pera, may timing ka. Hindi yung panahon na mainit ang ulo ng nanay mo, kahit kailangan mo yan, hindi mo tinimingan, wala pa naman pera. Nako, na. Sa lahat ng yan, pati ang pagbubukas ng negosyo, i-timing mo. Nandyan po ba kayo? Lahat ng gagawin natin, dapat alam mo yung timing. Hindi ko mo gusto mo at hindi ko mo meron ka ng produkto o meron ka ng mga bagay na dapat mong gawin, pero wala ka sa oras, palpak pa rin yan. Kaya napakahalaga, alam mo yung tamang oras. Nandyan po ba kayo? O ngayon, paano mo natin malalaman ng tamang oras? Understanding God's timing. 2 Peter chapter 3, verse 8 says, with the Lord, a day is like 1,000 years. And 1,000 years are like a day. Grabe na to. Sino ba nagpapatakbo ng buhay natin? Diyos. Sino ang lumikha ng lahat? Diyos. Sinong nakakaalam ng lahat? Diyos. Sinong pinakamatalino sa lahat? Diyos. Sinong kayang gumawa ng himala? Diyos. Pero tingnan mo ang oras mo at oras niya, napakalayo. Ang isang araw ay 1,000, ang 1,000 isang araw lang. Kahit anong gawin mong pagko-combine yan. O paano mo sila i-connect? Napakahirap niyan, kuya. Biro mo yung 1,000 sa'yo, isang araw sa akin, at isang araw sa akin, 1,000 sa'yo. Ang hirap nun. Kaya kung wala kang pagkakilala sa Panginoon, napakadali mong marong timing. Kaya napakaraming maling desisyon sa buhay. Kapag nagkamali ka ng desisyon dahil mali ang oras na nagamit mo at hindi mo ito itinigil, tuloy-tuloy na pagkakamali ng buhay mo. Nag-asawa ka ng maaga, napakaraming sakripisyong mararanasan ka. Wala sa timing ang pag-aasawa mo. Wala sa timing ang pagnenegosyo mo. Wala sa timing ang maraming bagay na dapat sana'y maging maayos ang buhay mo. Pero ganun pa man, kung naging mali ang timing, huminto ka at simulan mong muli sa tama. Paborito ko yung sinasabi ni Senator Joel, kapag nagsuot ka ng polo at mali ang pasok ng butones na ilagay mo sa pangalawa instead na sa una, itutuloy mo pa ba? O tanggalin mo lahat ng pagkapasok ng butones at simulan mong muli sa tamang butas ang butones. Minsan, minsan napakadaling huminto pero mahirap uling magsimula kapag may nasimulan ka. Pero sinasamahan ng Diyos nang inaaming siya'y nagkamali at kailangan niyang magpasimulang muli sapagkat sasamahan siya ng Diyos sa anumang bagay na gagawin niya. Ang galing talaga ni Lord. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. So sabi ng Ecclesiastes, sa bawat panahon ay mayroong pagkakataon, nakatiming ang bawat panahon. May panahon ng pag-ulan, may panahon ng tag-araw, may panahon ng pagyakap, may panahon ng paghiwalay, may panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. There's a time for everything. Kaya napakahirap para sa atin ang tanggapin ang kabiguan at sakit at hirap ng buhay kasi hindi natin alam na merong season sa bawat pagkakataon ng buhay natin. Nandyan po ba kayo? Mukhang wala pa ho kayong tulog. There's a time for every season. Kaya minsan, hindi ka makabitaw. May panahon ng pagbitaw, may panahon ng pagyakap.
Pinabibitaw ka na, ayaw mo pa, kaya nasasaktan ka at nadudusta ka na. Sino rito nahuhugutan nun? May panahon na hirap ka na, pero sabi ng Lord, there's a time to stop and to go. May panahon na, sige, huminto ka, at may panahon na, sige, tumakbo ka. It is important that we understand that God's timing is different from our timing. God has His own sense of timing. He has perfect timing, never early, never late. God's timing is moving forward, hour by hour, minute by minute, like a train. And there are several people who assume they can live their lives by any schedule they choose, and that in their own time, they can turn to God. But God's timing is best for us. Sabi nga ng isang quotation, time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. Kapag nawawaan, at nalaman po natin ang tunay na kahulugan ng oras, pagyayamanin natin ito kaysa anumang bagay sa daigdig na ito. Napakaikli lang ng buhay, nakapaloob ang buhay natin sa oras. Namamatay ang tao kahit walang sakit. Kung ang buhay ay nakasalalay lamang o nakasukat sa pagiging kabataan, sa pagiging mayaman at matalino, doon makikita ang haba ng buhay, sana magpakayaman tayo. At lahat gawin natin ang paraan para hindi tayo tumanda, bumata na lang tayo. Sabi ng dermatologist ko, sabi niya, ang kaya ko lang gawin sa'yo ay pabagalin ang pagtanda ng mukha mo. Pero hindi ang lakas na meron ka. Kasi ang bungat ko po, sabi ko, pwede mo ba akong pabatain? I-delay lang po natin. Imbes na mukha po kayong 53, magmumukha po kayong 43. Gusto na po ba niyo yun? Ay, oo, 10 years eh. Pero hindi ko kayang ipangako na mukha kayong 43, pero 53 kayo, pero ang lakas nyo 43. Nakuha nyo po? Hihina ang yung mga buto. Hihina ang dati mong lakas. Pati ang yung memorya. Hindi mapipigil ang pagputi ng yung buhok. Kaya ang ginawa ko para walang laban, pinaputi ko na lahat ng buhok ko. Time is more valuable than money. Minsan, habol tayo ng habol para mabuhay. Sabi nga, hanap buhay to eh. Ano nga bang ibig sabihin ng hanap buhay? Para mabuhay. Hindi. Ang talagang totoo niyan, ikaw ang hanap, ang Diyos ang buhay. Sabi ng Book of Matthew, hanapin mo muna ang kaharian at katwiran ng Diyos, at ang lahat ng bagay na kailangan mo'y idaragdag sa iyo. Napakahalaga kung paano natin pinahalagahan ang oras na meron tayo ngayon. Let us redeem the time. Hanggat may lakas, hanggat kaya, gawin ang kalooban ng Diyos. Ano yung awit? Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Sayang eh. Huwag mong hayaan sa pagtanda mo, napakarami mong regrets. Gusto ko sanang maglingkod, di na ako makalakad kasi talagang binubukbuk na tuhod ko. Gusto ko sanang mag-share, kaya lang umpisa pa lang ng basa ko sa Bible, nalilimutan ko na. Sayang ang bawat panahon at oras na dapat sana ay mayroon tayong nagagawang mas makabuluhan. Your future is created but what you do today, not tomorrow. Ang ating kinabukasan o magandang buhay sa walang katiyakang hindi natin makita ay nabubuo kung anong ginagawa natin sa kasalukuyan para harapin ito sa kinabukasan. There is a time for everything. The book of Ecclesiastes tells us that God is a God of timing. Everybody say, God of timing! Alam mo, promise, isa puso nyo po lahat ng turo ngayon. Uuwi kayong maalwa ng buhay, mapayapa. Dahil lahat ng hinahabol natin, papaubaya natin sa Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sino gusto nun? Pumalakpak po. There is an appointed time for everything and every event under heaven. We need to understand the timing and seasons of God ordains for our lives, the ministry, nation, and etc. And most of times, we try to reap during planting season, plant during harvest. Tandaan niyo po ito. Kapag gusto mo na magtanim ng mangga at itinanim mo ngayon, hindi mamya-mamya, mangga na yan. Gusto mo magtanim ng kalamansi, naalala ko po, kami po'y may munting hardin.
yun hong aming bayabas na napagkamalang, ano tawag doon? Ibang prutas Binigay ho sa akin ni Ate Mulu, galing daw kay Flor. So binigay sa amin, hindi pa sinisimula ng bahay namin, nasa amin namin yung bayabas na yon. O basta bayabas siya, bigay ni Flor yun. O bayabas nga, pero hindi yan yung ano. So bayabas. Ngayon, nung hindi pa sinisimulan yung bahay namin, nasa amin na yon. Nakalagay pa lang ho sa plastic, Flor. So sabi ko, gusto ko yan, vitamin C. So itinanim po. Nalipat na kamit lahat. Tingnan nyo yung taon, ha? Binigay ni Flor yun, 6 na buwan bago kami magpatayo ng bahay. Natayo ang bahay, 6 na buwan. 1 taon at kalahati, itinanim namin sa aming garden. Nung napansin ko, sabi ko, lumalaki lang siya, Flor. Walang bunga. Sabi ko, hindi na ako masaya sa kanya. 1.5 years na siya, hindi pa siya nagbubunga. Ang pagkakalikha sa punong bayabas na yan ay hindi dahon lamang at puno. Kailangan bamunga siya. Patayin mo na siya. Sabi ko ng asawa ko, wag, naaawa ako. Pwede naman siyang maging silong, pwede siyang magdagdag ng oxygen, maglagay ng hangin, at makakapayapa yan kasi pwede siyang dapuan o hintuan ng mga ibon. Maski na. Kasi hindi yan ang major roles niya. Ang major role ng bayabas ay mamunga, hindi dapuan lamang at pahingahan ng ibon. Patayin mo na yan. Bigyan mo pa ng pagkakataon. Sakto, 2 years. 1 araw ay tinawag ako ni Pastor Jan. Puno ng bulaklak. Sabi niya, Mami, kala ko naman kung ano. Puno ng bulaklak, puno. O, ano ngayon? Hindi naman yan ang purpose niyan, dapat bayabas. Hindi mo ba alam na ang proseso niyan, matapos mong ilagay o yung kanyang buto, bubunga yan, mamumunga, magkakaroon ng sanga-sanga at mga dahon, pagkatapos mamumulaklak, pagkatapos ng bulaklak, bunga na ng bayabas yun. O, tingnan natin, wala akong alam dun Pagkaraan ng 1 linggo, tumatawag si Pastor Jan, promise, mas marami pa pong bunga kaysa dahon, yung bayabas na pinagtiyagaan for almost 2 years. Masasaktan ba ako't magagalit? Bakit? Naghintay ako ng matagal pero sulit naman. Napakarami kong bayabas kumpara sa bayabasan ng iba na napakadaling nagbunga kasi minadali. Daan ka sa proseso, kapatid. Kapag hindi ka dumaan sa proseso, wala ang timing ng Lord. Lahat ng bagay sa daigdig, may proseso yan. Yang sinuot nyo, may proseso yan. Bago maging damit. Yung kakainin nyo, may proseso yon. Yung pagpunta nyo rito, may proseso. Maging ang pagbabago ng tao, may proseso. Dapat, dadaan ka sa process. Kung ayaw mo ng proseso, ano mangyayari sa'yo? Mabubulok ka. Mababansot ka. Hindi ka lalawak at hindi lalaki. At sa proseso, hindi natin alam kung ating pagdadaanan. Ang mahalaga, alam mong may timing si Lord. Amen o ba? Konti na lang ang oras ko. Tingnan natin We've learned a lot about the importance of trusting God's timing. Ang kailangan lamang po ay magtiwala po tayo na may timing ang Lord. 5 puntos po, mabilis lang. 5 good reasons to trust God's timing. Number 1, ready? 1, God knows the future and the past, and everything He plans comes to pass. Alam ng Diyos ang future. Pag sinabing future, ito yung pupuntahan mo na walang katiyakan at hindi mo alam kung ano mangyayari. Diretso ka lang. And the past and everything He plans comes to pass. Alam ng Diyos ang hahatnan mo, ang pupuntahan mo. Alam ng Diyos ang nakaraan mo at kung ano ka sa ngayon at sino ka sa susunod na panahon. Isaiah 46 verse 10 says, Only I can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass. For I do whatever I wish. God knows everything. Amen. But we don't. We see the world from a limited perspective, but He sees everything. He knows the future and the past, and everything He plans comes to pass. He knows when you're supposed to land your dream job, and He knows when you're meant to marry the perfect guy. Kalahin mo, si Pastor Jan pala makakatuluyan ko. Ang layo ng tingin ko. Napakarami kong hinahanap sa lalaki. Di baling mataas, basta gwapo.
Di baling walang trabaho, basta merong negosyo. Ganun ang hinahanap ko. Di baling maputi, basta makinis. Di baling walang pinag-aralan, basta super talino. Pero mo ba naman yung mga hinahanap kong yan? Di ko naman masasabing wala lahat kay Pastor Jan. Ang 10 utos ay nagkakanda, handusay tayo sa pagsunod para lang maligtas tayo. Kaya ang ginawa ng Lord, pumunta siya sa lupa, nagpakamatay, binigay ang kanyang sarili para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung 10, ginawa na lang 2 para magkaroon ka ng kaligtasan at magpatuloy ka sa kaligtasan. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. 2, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya sabi ng Lord sa akin, 2 lang hilingin mo, jackpot ka na. Ano ba talaga ang gusto mong mapangasawa? Gusto ko talaga yung lalaking mahal na mahal ka. Pangalawa, mamahalin ako pangalawa sa'yo. Na wala nang ibang makikitang maganda kundi ako. Na wala nang ibang tunay na iibigin kundi ako. So far so good, 5 years kaming naging mag-asawa, naging magnobyo, 2 years niligawan, 25 years na kami ngayon. So bali parang 32 years na kami magkasama. Salamat sa Diyos. Lahat ng mga bagay na gusto ko, na akala ko ililigaya ko, pero gusto ng Diyos na may makasama akong taong maglilingkod sa Panginoon, hindi naman ho kami pinabayaan ng Diyos at pinagyayaman pa sa pagmamahal na galing sa Kanya. At nung kami maging namagyo, 23 years old, sabi ko gusto ko kasi mag-asawa agad. Para yung anak ko, parang body-body lang. Pagka lumalakad sa mall, magkapatid kayo, kinikilig kaya ako ng ganon. Hindi yung apo mo, Diyos ko, ayoko nun. Galit tayo. At gusto ko malakas pa ako para magkaroon ako ng maraming apo. Taon-taon, nagpaplano kami magpakasal. Lahat ng mga ninong at ninang ko, kalahati doon nakukunin ko nangamatay na, hindi pa ako kinakasal. Akalain mo, nag-start kami magplano magpakasal at the age of 23 ako. Nakakasal ako, mag-29 years old ako, magte-30 na ako. Kinabahan ako dahil kumadrona ako Baka hindi ako makarami ng anak. Yung pala, sabi ni Pastor Jan, 2 lang. Kasi 2 lang naman ang utos ng kaligtasan. Pero yung 2 anak natin na yan, tiyak lahat kayang gawin. Nung magkaroon ako ng 2 anak, sabi ko, nung ako'y nakita kung ganun lang pala buhay, magtiwala ka lang, mabubuhay ka, hindi ka pababayaan, iiwan man. Sabi ko, damihan na natin ang anak. Hindi na pwede sa realidad ng buhay. At mas mahalaga, meron akong anak na ginagamit mightily ng Diyos. God's time is perfect time. Not too late, not too soon. Alam niya ang buhay mo sa nakaraan, sa ngayon, at alam niya kung ano ang gusto mo. At hindi yung nais lang at kailangan ang gusto. Ang binibigay kadalasan ng Diyos ay yung kailangan mo. And number 2, His word has never failed and it never will. Kapag pinagawakan po natin ang kanyang pangako at ang kanyang salita, hindi po ito pumapalya. Hindi ho ito tumitigil, hindi ito nawawala ng kabuluhan. Kapag pinangako niya, mangyayari at magaganap. Sabi ng Isaiah 55 verse 10 to 11, for as the rain and the snow come down from the heaven and do not return there but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed at the thing for which I sent it. His word has never failed, and it never will. God's word has never failed. It will and never will. You can trust His timing because if He give you a promise, it tends to follow through no matter how long it takes. Kahit gaano katagal, bibigay niya yon. Amen. Diyos ko naman, si Abraham at si Sarah, sumuko na nga. Matandaan Medically speaking, di na magkakaanak. Baog si Sarah. Matanda na si Abraham. Napakarami nilang yaman, okay na, magkasama tayo Lot, yung kanyang pamangkin. Ang ginagawa niya, kung sa panahon natin gano'n, papaaralin ko na lang yung mga pamangkin ko. Sila na lang. Biro mo, kayaman-yaman, walang anak. At isang araw, nagpababa ng anghel ang Diyos sa kanya at sinabing, ikaw magiging ama ng maraming lahi. Natawa pa siya Pinatingin sa kalangitan, nakita maraming bituin, ganyang karami lahi mo. Pinatingin sa dagat, ganyang karami, lipi mo. Ayaw niyang maniwala. Okay na Hindi naman niya kakaliwain na to't matanda na sila Faithful sila sa isa't isa. Okay na kami, enjoy na ako, tanggap namin ang isa't isa. Palang si Rona at saka si Darrell, yung ating testimony dyan, na-diagnose. Ano yung nakalagay? Multiple
multiple myoma, lalaki ng myoma. At sinabi ng doktor, imposible na magkaanak. Kinausap ako ni Darrell, hindi niya alam. Sabi niya, Pas, mahal ko po si Rona, okay na po sa amin kung di kami bibigyan ng anak. Hindi yung mababago ang paglilingkod namin sa Panginoon. Tinanggap na rin ni Rona. Tatanggalin yung kanyang bahay bata. Nag-undergo ng gamot. Sa tiyan, sa uterus, ini-inject. Awang-awa kami. Nag-prayer and fasting. Lumalaki ang tiyan. Sabi niya, lumalaki po yung myoma. Imagine, natadtad ng myoma ang kanyang bahay bata. Hindi mo namalayan. Meron palang batang inilagay na napapaligiran ng myoma na hindi nakita ng ultrasound. Nung magpipitong buwan o 6 na buwan, nakita. Kaya miracle baby. Lahat kami namangha. Na God will create something out of nothing because He is a miracle working God. Partida, late na nag-asawa. God's perfect time. Kapag ikaw ay nasa tamang oras, may tamang tao at may tamang biyaya. Kapag umalis ka sa tamang oras at maling tao, maling buhay ang mahaharap mo. Tandaan po natin yan. Hindi ka na mag-i-struggle sa pagpapala. Hindi ka magmumukhang dukha. Bakit? Hinintay mo ang oras at panahon ng Diyos. Sagot ng Diyos ang buhay mo. Tapat ang pangako ng Diyos. Hindi mo kailangan makipagdwapangan sa biyaya. Mag-apakan. Kakatakot, Kristiyano sa kapwa Kristiyano, nag-aapakan, makaakyat lang sa taas ng biyaya. Nakakalungkot. Nagiging mukha tayong dwapang sa biyaya. Pumapangit ang ating imahit buhay. Ako ho kasi, ito yung motivation ko. Matanda na ako't maputi ng aking buhok, sabi ng Biblia. Wala akong nakitang sumunod at nagtapat na nagdahop. Natutuho akong makontento't masiyahan. 3 lang ang bestida ko nung ako ay naglilingkod sa Lord. Jobos pa yun. Jobos. Nilalakad ko mula sa Lisoy hanggang Langka. Ilang baranggayan. Kaya ho, 24 lang ang bewang ko nun eh. Napuwersa sa fasting. Masaya ako eh. Alam niyo, kapag nasa timing ka ng Lord, kahit mahirap ang pinagdadaanan, masaya ka. Hindi mo iniinda yan. Alam niyo ho ba, one time may nakita ako, isang motor na luma. 3 batang nakaangkas. Sa 2 mag-ina, ina at ama. May hawak na payong. Sabi ko, Dad, di ba delikado yon? Tumingin sa akin, di nila nakikita yon. Kasi ganyan din tayo nung araw, di natin nakikita yon. Tinatanggap nila ngayon kung ano't sitwasyon nila. Hindi nila nakikita ang delikadong buhay. Sabi ko, saan kaya punta niyan? Siguro anya, makakain sa labas. Ganyan din tayo nung araw. Dinadaos natin ang pagkain sa labas. Nasa unahan si Kat, nakasakay si Pastor Jan, nasa likod ko nasa harapan ko uli si Kai, nasa likod ako. Ngayon, kahit na ganun lang ang luma kotse namin, nakakotse at naka-aircon. Nakakita ho ako nung nasa ilalim ng superhighway, mga naghihingutuhan pa. Daddy, nakakaawa naman sila. Hindi nila nakikita yon, masaya sila. Tamo, naghihingutuhan pa. Alam nyo, matuto lang tayong maghintay at hawakan ng kanyang pangako. Hindi sablay ang kanyang pangako, hindi napapako. Timing ang Diyos sa lahat ng kanyang pangako. Amen. Number 3, God has good intention for you. God has good intention for you. Tandaan mo ang Diyos, kahit man parang ang sakit, parang ang gulo, parang hindi mahirap ayusin, pero may intensyon ng Diyos at pinahintulot niya yan kasi may maganda siyang gagawin. Ang hindi mo kaya, ang komplikadong sitwasyon, parang kumbaga sa puzzle na hindi mo kayang buuin, kayang ayusin at buuin ng Diyos. Basag ka ba ngayon? Sabi mo sa katabi mo, basag ka ba ngayon? Ma-offend yan. Baka sabihin, huy hindi ako nakadroga ngayon, mamaya pa. Hindi, joke lang. Nabasag ka ba ngayon? Binasag ka ba ng sitwasyon? Dinurog ka ba ng mga pagkakataon? Oy, be excited. God is much more willing para ikaw ay buuin, para ipakita na ikaw ay maging better person kesa dati at maging bitter person, but become better person. Are not 2 sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your Father, but even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore, you are more valuable than many sparrows. Alam mo, kuya, bless ako dito, kuya. Kasi nalalagas ngayon ang buhok ko.
Lahat ho ng mga dermatology, lahat ng mga may kinalaman sa buhok. Pinapatos ko yun, pati sa mga Facebook. Marami ho akong nabili, sumasakit na ulo ng asawa ko. Sabi niya, fake na naman yan, fake na naman yan. Binigay ho ng verse sa akin to. Mami, kung ikaw hindi mo mapigil ang paglagas ng buhok mo at hindi mo na mabilang ang daming nalalagas, alam ng Diyos yan. At kaya niya magpatubo sa mga nalalagas. Pumirme ko Tumigil ang pag-aalala ko. Oo nga. Yung buhok ko, concerned si Lord. De lalo na buong buhay ko. Pwede naman ako magpiluka. Bahagi yan. Bahagi lamang ng kabuuan ng pagkatao mo para gumanda ang buhay mo. Hindi naman buhok ang magpapaganda ng kinabukasan mo. Sino yung maganda buhok dito, gumanda kinabukasan? Sino rito talagang kokonte buhok pero maganda kinabukasan? Pero dito sabi niya, buhok mo nga ay bilang ko at kilala kita. Kaya kilala kita kung ano't sino ka at kung kailan ka mapapahama, kung kailan darating ang mga pagsubok. Alam ko yan ang bigat na darating sa'yo. At nandito ako. Kung may intention ako, may intervention ako. God has good intention for you and cares for you. Jesus says, even the hairs of your head are numbered. You are valuable for Him. Favorite ko to sa mga hindi pa nakarinig. Magkapatid si Maria at si Marta at si Lazaro. Nung magkasakit si Lazaro, pinuntahan ni Marta si Jesus. Ang kaibigan niyo po ay may sakit. Hindi pumunta si Jesus. Nung namatay, pinuntahan niya, patay na po yung kaibigan niyo. Hindi pinuntahan. Sabi niya, tutulog lang yan. Inilibing, 4 na araw na. Tsaka dumating si Jesus. Wrong timing. Kaya sinalubong siya ni Marta. Ang sabi, kung nandito lang po kayo bago mamatayan, buhay yan! Tingnan niyo yung pagtingin ni Marta. Nakatingin sa sitwasyon, sa kasalukuyan, at sa negatibong naganap. Tulog yan. Ano ginawa ni Jesus? Ang mga sementeryo po noon, tinatakpan ng malalaking bato. Ano sabi niya? Lazaro! Rise up! Sabi niya, Lazaro, gising na. Okay na drama. Pakita mo na may miracle ako. Ano nangyari? The rest is history. Nagising mula sa tulog na buhay itong si Lazaro. Wrong timing or timing? Timing ni Lord John. Para ipakita po sa inyo na walang imposible sa Diyos. Kung walang kasaysayang naganap na namatay muna 4 na araw na nakalibing, hindi mabubuhay ang pag-asa natin na ngayon. Na kahit gaano kakasadlak, kaya pa rin iangat ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Salamat! Timing ni Lord na nakalibing na 4 na araw bago siya dumating para ipakita sa inyo, all things which impossible to man are all possible with God. Amen! Okay, 4 and 5, patapos na ako. He has proven Himself trustworthy before. At tandaan po natin, maraming panahon ng buhay natin nang pinagkatiwalaan natin ng Diyos. Gumalaw at kumilos ang Diyos. Know therefore that the Lord your God is a God, that faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandment to 1,000 generations. God always keep His promises. Tingnan po natin na nakaraan nating buhay. Buhay ka pa rin ngayon. When the waiting season feels long and hard, remember how He's always been there for you. Don't believe the lie that God is in it for you. Huwag tayong maniwala sa kasinungalingang parang iniwan na tayo ng Diyos. Ganda nung kanta ni Gary B, no? Natutulog ba ang Diyos? Di ba? Natutulog? Hindi. Kasi pag tulog ka, para kang patay, wala kang kamalayan. Ni hindi inaantok ang Diyos, ni hindi napapagod. Pagtiwalaan po natin ang Diyos na pinagtiwalaan natin sa nakaraan, sa kasalukuyan. 2 Peter chapter 3 verse 8 says, but do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord 1 day is 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. Imagine, ang iba ng oras, yung 1,000 taon sa atin, 1 araw lang sa Kanya. Grabe yun. Ilang taon na ako sa Kanya. Diba? 53 na ako ngayon. Convert po sa 1,000 day natin, sa 1,000 years sa Kanya. A day with 1,000 years. Tapos hindi siya marunong pong magkamali. Kahit minsan lang sa buhay natin, inip na inip tayo. Yan ho, pinapractice ko sa buhay ko .
yung wag lamunin ng pagkainip. Wag akong lamunin ng pagkabagot. Kasi pag ang pastor ay mainipin, lahat ng tao sa iglesia, fire. Fired ka na. Lahat ng mga worker na gusto mong makitang ganito, tanggal yan. Kaya lagi ko motivation sa mga anak ko, anak, ganun din tayo, pinupruning. Ngayon lang tayo pinag-grow ng Lord. Hintayin natin, lalago rin yan, mauunawaan din yan ng leadership. Maaayos din ang takbo ng buhay ng mga naglilingkod kay Lord. God's time is perfect time. Huli na po, He always on time. 2 Peter chapter 3 verse 8 says, "But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord 1 day is 1,000 years, and 1,000 years as 1 day." Tandaan po natin, ulit-ulitin natin, finally, God is always on time. He is not on our time, but He is on time. The Bible says that a day in God's eye is like 1,000 years, and 1,000 years it's like a day. So when you've been waiting for 2 years, 3 years, 5 years, it feels like forever. Remember that 2 years is like second to God. He sees a much bigger picture than we see. Trust His timing because He's never late. What is meant to happen will happen at the right time if you walk according to God's lead. I know that the waiting is not easy, but God's will carry you through if you let Him. Nakakatuwa lang, sa kahit na napakahaba ng panahon ng iyong paghihintay, kapag ibinigay na at nalalasap mo na, sasandali pa lang pero napakarami ng kasiyahan ka na parang antagal mo na. Tandaan niyo po yun. Na parang antagal mo na. Tagal mong naghintay, ngayon lang binigay, pero kapag naranasan mo na at nalalasap mo na, parang ang tagal-tagal mo nang nilalasap. Pati yung pakiramdam mo, pati yung atmosphere, babaguhin ng Diyos yan para lang matuto tayong masiyahan. Tingnan nyo, pansin nyo, nabubuhay tayo sa isang mabilis na proseso ng mundo. Meron na hong instant ngayon. Pag one time, mapunta po ako ng Dubai, grabe, ang daming instant. Yung tiniran po namin doon na nag-sponsor sa akin, sabi niya, naglipat po ako for 2 days, pasensya na pas. Hiyang-hiya ako. Kasi para mas malaki po yung titirhan natin. Paano na ilipat? Tinawag ko lang po yun. Binidyoan ko, tapos sinabi ko yung setup. Kaya ngayon ko palang makikita yung lilipatan natin. Kasi 2 days ako naka-duty. From duty, diretso na ako sa airport. Yung 2 days na yon, pinalipat ko na yung mga gamit ko. Ganun kadali po. Paano kung may mawala? Madali ho yun. Trace po yan. Alam mo, may batas po dito. Kaya nung kami lumipat sa bahay niya, pati siya, wow, ganda pala na nalipatan ko. Nabubuhay tayo sa napakabilis ng pacing, napansin nyo? Nagkakilala kahapon, nagkaligawan ngayon, kinasal pagkatapos ng 3 araw, at pagkaraan ng 3 araw na buli, ay naghiwalay na po. Napakabilis. Kaya minsan, napakadali nating mainip. Di po ba? Yung pag gutom na gutom ko, gusto mo nandyan, may proseso yun. Niluluto yun. Kabahan ka, kapag umorder ka, hindi pa tapos yung salita mo, nandyan na. Tandaan po natin, dadaan tayo sa iba't ibang proseso. In conclusion na po ako, mga kapatid. Tandaan po natin na magtiwala po tayo sa tamang oras at panahon ng Diyos sapagkat God knows the future and the past and everything He plans comes to pass. His word has never failed and it never will. God has a good intention for you and He has proven Himself trustworthy before. He always on time. We need the help of the Holy Spirit to understand God's timing. It is not mechanical but spiritual. For flesh and blood cannot reveal the timing of God for us. Magandang umaga po. Tayo pong lahat ay tumayong muli. Tayo po'y sumamba sa Diyos na may lalang ng langit at lupa. Sa mga nasa gitna ng kalungkutan, kapigatian, sakit, sa panahon ng paghihintay, ikay tila baga nabibigo, na tila baga ikay nababagalan, nais mo nang kumilos at gumalaw, kapatid, may tamang oras at panahon ng Diyos. Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat, ang Diyos ay kikilos, ang Diyos ay gagalaw sa kanyang oras at panahon. Let us worship the Lord. I give my all to you. Send me and I will go for you to the ends of
Your love endures forever. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. Let us worship the Lord. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Urya bakaya sandara kiyere yamboro sandara bahai. I will worship Come on, let us worship the Lord. forever. I will worship you, and I will worship you forever. I will worship you, and I will worship you forever. I will worship you. Sa oras pong ito, habang nakataas ang ating kamay, inaanyayahan ko kayo ng maikling panalangin ng pagsusulit o pagbabalik loob sa Diyos. Kung tayo man po ay nasa gitna na ng kainipan, pagkabagot, at tila baga bibitaw ka na ayaw sa mga ipinapanalangin mo. Kapag ito'y kalooban ng Diyos at ito'y nais ng Diyos, huwag mong bitawan yan, kapatid. Gaano man katagal kang naghihintay, may tamang oras ang Diyos. Suko po natin sa Diyos ang lahat ng yan. Sumabay ka sa maikling panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyo. lumalapit. Nagpapakumbaba. Inaamin ko po lahat ng aking pagkukulang, lahat ng aking pagkakamali. Lahat ng aking pagkakamali. Sinusuko ko po sa iyong lahat. Sinusuko ko sa iyo. Lahat ng ginawa kong mali. Lahat ng mali kong kaisipan. At sa oras na ito, ikaw pong maghari sa akin. Maging tagapagligtas ka ng aking buhay at kinabukasan. Maging hari ng aking kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin, dakilang Diyos na puno ng kaalaman, ng kadakilan at pag-ibig. Tanaw mo higit kailanman ang aming buhay sa paaming paroroonan. Kaya naman kami nagtitiwala sa kaya mong gawin. Sino man ang nasa banig ng sakit karamdaman sa aming miyembro ng pamilya, ikaw pa rin ang Diyos na manggagamot at hindi mo kami iiwan ipababayaan man. Sino man ang nasa kaguluhan, ang magulong pamilya sa ngayon, kaya mong ayusin. You are a God of order and you are God of love. In the name of Jesus, magtiwala po kaming maaayos ang lahat ng bagay. Sino man ang nasa gitna ng kahirapan ng buhay, nangangailangan ng trabaho, o nasa isang sitwasyon na hindi niya alam ang kanyang gagawin, sa oras na ito, ikaw ang Diyos ng Diyos na nagpapala, Diyos na nagbibigay ng kaalaman, Diyos na nagbibigay ng iba't ibang uri ng kaparaanan. Langisan mo ng langis ng biyaya at pagpapalang yung mga anak. And Lord, we pray that there's gonna be a relational revival, a spiritual revival, a prayer revival, a faith revival, oh God. At inaangkin po namin that something great, something good is going to happen. We bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody say,